Good morning everyone! Wala tayong Boya mic pero may isi-share ako bago tayo pumasok sa ating classroom. Sabi dito, the devil is so tiny and powerless compared to believers who carry Christ in them. But in order to walk in victory over the devil, you have to be a true disciple so you can learn how to overcome him. Gets ba? So, it is from Apostle Catherine Creek. Siya yung spiritual mother ko ngayon kasi wala naman akong something na matatawag na spiritual mother. From G12 ako dati pero wala na akong spiritual mom simula nung pumunta ako dito sa amin. So, nakita ko yung mga videos na Apostle Catherine. It's the same teaching with the G12 and I'm so blessed. And isa sa mga questions ng iba is, bakit may mga tinatawag na spiritual mother, spiritual mother? Meron naman talaga guys, mababasa natin yan sa ating Bible, pero hindi ko ma-pinpoint yung verse ngayon dahil hindi ko nadala yung journal notebook ko. Iba kasi yung journal ko sa bahay, iba din dito sa school. So sa bahay ako nag-journal noon na merong ganun. So, ang spiritual mother ay siya yung nagtuturo, siya yung tumutulong para mag-grow ka sa Lord. Pwede mo siyang tanungan, pwede kang magsabi sa kanya ng mga bagay na mabigat sa iyo and he or she will pray for you. So ako, I prefer a woman na parang spiritual mother kasi babae ako. Though hindi ko naman siya na nakikita at nakakausap personally, pero every time I watch her video on screen, no, nagwa-watch ako diligently sa mga videos niya para mag-grow ako, I really can feel the touch and the moving of the spirit. So it's up to you kung sino yung gagawin nyo na spiritual mom na magdi-disciple sa inyo. So ako, nasanay ako dati na meron akong dinidisciple, pero dahil nga nasa Panabo City ako at na-transfer na ako dito, yung mga dinidisciple ko na lang is yung mga kapatid ko. Pero may kanya-kanya na din silang mga so parang give and take na kami ngayon dahil nag-grow na din sila. So if you need help or something, or if you love the videos that I'm sharing and you have some questions and you wanted me to pray for you, or you wanted to share your problems or anything, even if hindi tayo magkakilala and nasa screen lang ito and nasa TikTok lang ito, no, pwede po. Willing and pwede akong mag-share sa inyo or something. So, na-bless ako dito. The devil is so tiny and powerless, which is very true kasi God is so powerful. He is more than big, more than our problem, no? Ang Diyos, He is our victory, He is greater than anything. So, pag tinitingnan talaga natin, ang devil, si Satan, siya yung gumagawa ng mga lies sa ating mga head. Siya yung nagsasabi ng gagawin mo yung bad na yan. Hindi ikaw yan. So, siya yan. And gusto niya na lahat ng mga tao dito madi-divide, yung family ma-divide. Gusto niya magkakaroon ng gulo, away, grudges, hindi ka maka-forgive. Yung mga nakikita natin sa social media na mga negative, no, nang sisink in din sa atin, natatransfer yung mga spirits. May mga naka-assign sila ng mga galamay, mga demons, na parang mga angel of darkness na inuutusan nila na para ikaw at ako ay maano tayo, no, para hindi tayo makapagpatuloy sa ating journey as ating walk as a Christian. Yun yung trabaho ng devil. So, they are powerless compared sa atin as mga believers na merong Christ sa ating mga puso at sa ating mga buhay-buhay. Ako, naniniwala ako dyan na we are vessel tayo ng Lord, meaning our body pwedeng gamitin ng Lord through the Holy Spirit na maninirahan sa ating mga buhay, and we will carry the power of Christ within us. Na we can cast them, no, we can command the spirit of darkness, we can utter, we can reject, we can pwede natin silang paalisin at ipastop yung mga ginawa nila because we carry power in us, no, as believers. Sabi diyan, in order for us to walk in victory over the devil,
You have to be a true disciple so you can learn how to overcome him. So hindi, kasi makikita nila yan kung totoo kang follower ni Jesus, kung totoo kang disciple ni Jesus, meaning nag-o-obey ka, nagpapaturo ka kay Lord kung ano yung mga gusto ng Lord sa buhay mo, kung ano yung directions ng Holy Spirit, nagpapaguide ka. Natatakot ang devil sa'yo kasi alam niya kung sino yung mga totoong disciples ni Jesus. Ang, di ba kung may magka-cast out ng mga demons, kahit sino yan, no? Hindi basta-basta yan kasi nakikita ng devil, ng demons na na-possess na, uy, magka-cast out ka, ikaw nga, ano ka, ganito, ganyan ka. So, we need to have the transparency inside our hearts. We need to have a clean heart, a pure heart, and we really have to follow Jesus, no, to imitate Christ. Just like si Paul at saka si Timothy, isa sila sa example ng mga spiritual father, no, na si Paul, siya yung spiritual father ni Timothy. So, disciple niya si Timothy. So, ako, nagpapadisciple ako kay Apostle Catherine Creek ngayon. Ang lahat ng mga videos na pwede kong ma-studyhan. Ganyan. So, wag nating kalimutan that the devil is powerless and we have to do the things that God wanted us to do. We have to fully surrender our lives to God. Like for example, God will tell us to forgive even if it hurts, to stay even if it's hard. Wag kang umalis. Diyan ka lang and be strong in the Lord. You have to forgive that man because even if he does that, he do that, still kanang hindi niya alam at ang kalaban mo ay hindi siya kundi ang spirit na nasa kanya. You have to preach, you have to share this word, you have to, just like that, you have to stay there and be useful for my glory, for my name's sake. May mga utos ang Diyos sa atin. You have to read the Bible, you have to pray, you have to make journals, you have to do everything for the Lord. Ang motibo natin, nakikita yan ng Diyos. Hindi lang yung nagpapakita tayo sa iba, pero deep inside us, malayo yung ang lips natin, puros lang word of God or God, nagtumatawag tayo kay Lord, pero our hearts is very far from Him. Nakikita yan ng kaaway, hindi yan totoong disciple. So, meron pa akong maraming isi-share tungkol dito, pero mahaba na yung video natin, kaya you have to follow and I hope that you are blessed. So dito, I want us to be friends and you are welcome sa ating Faith na channel kasi meron akong YouTube channel. Ina-upload ko din kung ano yung ina-upload ko dito sa TikTok. At meron din akong Facebook page. So yun lang. Thank you for watching and God bless us. We are an army of God. So we have to be strong and kailangan natin na labanan yung devil na yan because he is tiny and powerless. And God is so powerful. He is within us because He is a spirit and we are His temple. This body is the church of God. Bye and shalom everyone. Bye-bye.